Good morning! Narinig niyo na ba itong tinatawag nila na noonday gun dito sa Hong Kong? Ngayon ay bibisitahan ko siya sa kalagitnaan ng araw. Though it's not my day dahil kaninang umaga ang sama-sama ng pakiramdam ko. Normal na siguro to sa tuwing may buwan ng dalaw ako. Nawawala din naman ang sakit after quite some time. At bago ako maligo, ay nag-Bible study muna ako at nag-take down ng mga notes. 30 minutes lang din ang ginugugol ko sa tuwing ginagawa ko to. At pagkatapos ay naligo na rin ako. At habang naliligo ay napansin ko tong pasa sa may binti ko. Ewan ko lang ha, pero ganito rin ba kayo pag dinadatnan? Nakalabas na ako at supposed to be magkikita kami ng pinsan ko ngayon. Kaso inaantok pa daw siya kaya hindi na siya nakasama sa akin. Habang naglalakad ay nadaanan ko tong panda sa may gilid ng highway. Wala lang, ang cute lang nila kasing tignan. Nakarating na rin ako dito sa aking destination. 15 minutes ko lang naman siyang nilakad mula sa bahay. Ito ang kagandahan sa lugar na tinitirahan ko ngayon. Dahil magkakalapit lahat ang pasyalan at tinaguri ang tourist spot ng Hong Kong. Alas 12 mag-uumpisa yung fire gun, pero 11:30 nandito na ako. Ayoko kasing mamiss yung moment, kaya mas mabuti na rin yung maaga ako. And ayaw ko rin kasi yung nalilate sa lahat ng bagay. Sarado pa ang gate kaya naghanap muna ako ng masisilungan. Nakakatuwa naman tong si Manong tirik na tirik yung araw pero halos wala ng damit habang nag-e-exercise. Grabe, ang init ng panahon. 32 degrees kasi ang temperature ngayong araw. Sa totoo lang, sa tagal ko na dito sa Hong Kong, I've never made to see the noonday gun. Kaya grinab ko na tong opportunity na to give it a go. Isa siyang historical na kanyon which has been fired daily at noon for over a century na. It's a tradition when the British Trading Company had a private military force that would fire a gun salute whenever one of their VIP person arrived in town. The British Navy found this a bit arrogant and as a punishment ordered them to fire the cannon every day at noon. It's a ritual that continues to this day. Lumapit na ako 2 minutes before 12 at sakto namang bubuksan na yung gate. During firing pala ay hindi sila nagpapapasok sa loob, kaya nag-stay ako sa labas ng gate habang hinahanda yung cannon. At heto na at ipaparinig ko sa inyo ang rituals. And ganon kabilis ang firing, wala pa ngang 1 minute. Then sa kanila bubuksan tong gate para sa public for viewing and for taking photos na din. Pinapaputok nila itong kanyon at exactly 12 noon. And open for viewing from 12 to 12:30 lang. And open sila daily except for Sundays and public holidays. Pasara na sila kaya umalis na rin ako at hindi ko na rin kinaya ang init ng araw. At bago ako umuwi ay naghanap muna ako ng makakainan. Hindi kasi ako nakapag-almusal kaninang umaga. At nakita ko tong Chinese restaurant na malapit lang din dito. Puro Chinese food ang sineserve nila dito at mura din ang pagkain nila. Gusto ko ng heavy meals ngayon at nag-crave ako ng kanin, kaya pumasok na din ako. Luckily, may bakante pa, kaya itinuro na sa akin itong aking lamesa. At nag-order na rin ako nitong paborito kong milk tea. Ito ang alternative ko pag hindi ako nakakapag-black coffee. In-order ko na rin itong roast duck and barbecue pork with rice. At isa rin ito sa popular local food dito sa Hong Kong. Masarap pagkakaluto nila dito sa roast duck. At pati na rin tong barbecue pork nila o kaya yung tinatawag nila na char siu. Ang dami kong busog ngayon at hayan pa ang ebidensya, ang linis ng plato ko. Hindi kasi ako satisfied pag hindi ko nalilinis ang plato ko, except sa mga buto at mga taba. Pagkatapos ay umalis na rin ako. Nagkagalos pa ako sa paa. Hanggang dito na lang at sa susunod muli. Salamat sa panonood. Bye!